Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas. Ayan. Hallelujah. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Hallelujah. Okay, sabi nga lahat po ng ating ginagawa ay dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon upang maging matagumpay po ang lahat. Okay, ako muna yung mananalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, ay tinataas namin, O Diyos, ang buong isang linggo. Panginoon, sa divine protection mo, Panginoon, sa unlimited guidance, Panginoon. Lord, sa lahat, Panginoon, pinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Lord, sa umagang ito po, Panginoon, itinukomit namin, Panginoon, ang aming gawain sa simula. Panginoon, especially ako, Panginoon, na iyong lingkod, na iyong gagamitin, Panginoon. We need your wisdom, power, Panginoon, na mumula sa inyong anointing. Panginoon, na nagmumula sa iyo, may pahayag ko po, Panginoon, na yung buhay, may hiwagang salita na nagmumula sa inyo. Panginoon, dalangin ko, Lord Diyos, ang iyong mga anak na makikinig. Panginoon, dalangin ko, Lord, buksan mo ang kanilang mga puso, isip, kaluluwa, Panginoon, upang, O Lord, maunawaan namin, Panginoon, ang ano ba, O Lord, ang plano mo, layunin mo sa aming buhay, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat po, Ama, binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay, tayo po ay patuloy po tayong nag-aaral, kaya po tinatawag na Sunday School. Ayan, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito po ay para po ito sa ating Ayan, okay? At alam ko po na ngayon po ay Pasko. Ayan, sabi mo sa iyo katabi, Merry Christmas. Ayan, ano nga ba ang diwa ng Pasko? Ayan, di ba? Ang topic ko po ngayong umaga, ang diwa ng Pasko. Ano ba ang malalim na kahulugan ng Pasko? Atin pong tunghayan, i-emphasize, meditate, katasin natin, pag-aralan kung ano ba ang diwa ng Pasko natin. Ayan, sa ating buhay. Kung mapapansin po natin, ang buong mundo po ay nagdiriwang ng Pasko. Di ba? Buong mundo po yan, nagdiriwang po yan ng Pasko. Yan, the most greatest celebration in this world. Ayan, buong mundo po. Pinaka-mahalaga at dakila ang pagsiselebrate ng ating Pasko. Ayan. Ano nga ba ang Pasko? Ayan. Ang Pasko ba ay masasabi natin meron lang tayong bagong damit, sapatos, may mga regalo, ayan, mga nagbabanding, bawat pamilya, o mga kaibigan. Ayan, may bago kang damit, ayan, nag-exchange gift, nagpapalitan po ng regalo mamaya. Ayan, papalitan po tayo ng mga regalo. Ayan. Minsan pa ay nagkakaruling. Diba? Marami po yung kahulugan ng Pasko. Yung diwa ng Pasko. Pero po, ang pinakamahalaga po sa lahat, ang Pasko po ay ito ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, listen carefully po, hindi po nababatay ang Pasko sa mga regalo lang, sa kainan. Ayan. Ang Pasko po, ang pinakamahalaga po sa lahat. Ang diwa ng Pasko, ito po ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaisa-isang bugtong na anak ng ating Panginoon. Ayan po yung diwa ng Pasko. Napakahalaga po sa atin, di ba? Na kapag, literally, di ba, kapag tayong mga magulang, kapag nagdalang tao po tayo, 9 months, mag-isisilang po natin, di ba? Excited tayo. Kung ano ba yung isisilang, ayan. Pero ngayon po, hindi na po nagiging excited. Noong unang panahon po, excited po kasi wala pang ultrasound. Di ba? Ngayon po hindi na masyado. Kasi bago manganak, kailangan po mag-ultrasound muna para malaman yung ano ang yung pangalan mo, boy or girl. O especially po sa ating Panginoon. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po ang unang hakbang.
Diba? Siya po yung pinanganak dito para po sa atin tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So napakahalaga po ang kapanganakan ng ating Panginoon. Siya po ang unang naghakbang, umabot, nagpatawad sa atin. Ayan. Diba? Kaya po, grabe po yung sobra pong pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ayan. Siya po ay unang nagregalo sa atin, kanyang buhay. Ayan, yan po, may mga regalo tayo sa material. Pero po, ang pinakamahalaga, ang buhay ng Panginoon ay niregalo niya sa atin. Unang nagregalo ang Panginoon sa atin bago tayo. Tandaan po natin, unang nagmahal ang Panginoon sa atin bago tayo nagmahal sa Diyos. Una tayong nilalang ng Panginoon. Diba? Kaya po, ang Pasko po ay napakahalaga rin sa ating buhay upang alalahanin po natin. Hindi lang po Pasko, maalalahan natin ang Panginoon day and night. Araw-araw, bawat minuto, bawat oras sa ating buhay, alalahanin po natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Na siya ang nagbigay, at sabi ko nga, siya ang unang naghakbang na ibigay ang buhay niya para sa atin. Tubusin tayo sa ating mga makasalanan. Diba? Yung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, grabe ang kasalanan natin sa Diyos. Lahat na po. Diba? Nagagawa po natin yun. Kasi walang kontrol. Kasi walang banal na espiritu na nakokontrol sa atin. Pero nung makilala po natin ang Diyos, yan po ang regalo ng Panginoon sa atin. Na makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya po, ang tunay na diwa ng Pasko po ay ang, unang-una po, forgiveness. Ayan. Pangalawa po, reconcile. Nagpatawad ang Panginoon. Pangatlo po, especially po, love. Yan po ang pinadama sa atin ng Panginoon. Tayo po, ano kaya ang ating dapat isukli sa Panginoon? Ano kaya ang dapat natin gawin? Ang Panginoon, kung mapapansin po natin, kumawasa po natin, sa Old Testament, kahit sa New Testament, ang buhay po ng Panginoon hindi basta-basta. Diba? Dumanas po siya, naipako siya sa krus. Hinagupit. Hanggang sa makitil ang buhay niya. Diba? So, grabe po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang tao kaya, magbibigay ba ng buhay, magpapako sa krus? Wala. Wala po. Kahit nga masugatan ka lang ng mapako ka lang ng kaunti, grabe na ang sakit. Pero ang Panginoon, grabe, pinako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo ng Panginoon. May purpose ang Panginoon sa buhay natin. Hindi hayaan ng Panginoon na tayo ay manatili sa kasalanan, malugmok sa kasalanan. Hinahon tayo ng Panginoon. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin ng Panginoon. Kaya po, ngayong taong 2024, iwanan na po natin yung mga sama ng loob. Iwanan na po natin ang mga hinanakit. Iwanan po natin lahat. Mamuhay tayo. Yun ang gusto ng Panginoon, maging pure ka naglilingkod sa Panginoon. Maging tunay na naglilingkod sa Panginoon. Walang balakid, walang hadlang. Ang gusto ng Panginoon, malinis tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ito po ang tunay na diwa ng Pasko. Yung forgiveness, magbigayan tayo. Reconcile. Patawarin natin. Kung meron pa man dyan sa atin na may sama ng loob, tanggalin po natin yan. Tanggalin po natin dahil ang Panginoon ipinako sa cross dahil sa atin, sa ating mga kasalanan. Diba? Pinatawad tayo ng Panginoon, tinubos niya tayo. Tayo na mga lingkod ng Panginoon, suklian din po natin kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Suklian po natin sa totoong paglilingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod po natin, wala na po lahat, tanggalin na po natin. Papasok na po ang 2025. Dapat po sa buong taon, sa unang hakbang, tayo na naman po ang unang hakbang
Gawin po natin ang unang hakbang na maging malinis ang ating puso. Walang dumi, wala, lahat malinis po. Hangarin po natin yun. Gawin po natin. Sundin po natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang hinahanap po sa atin ng Panginoon, yung totoo na naglilingkod ka sa Panginoon. Yung tapat ka naglilingkod sa Panginoon. Yung tapat na sinusunod mo ang kanyang kautusan, yung kanyang alituntunin. Magpatawad, magpakumbaba. Dahil ang Panginoon ay nagpakumbaba. Diyos na nga yan. Tayo pa kaya tao? Hindi natin magawa. Diyos na po nagpakumbabang loob sa atin. Sa libu-libong tao sa mundo, mapalad po tayo na kilala natin ang Panginoon. Mapalad po tayo na isa ka na minahal ng Panginoon. Isa ka na pinatawad ng Panginoon sa iyong kasalanan. Diba? Kaya po naisip po natin na ang diwa ng Pasko ay yung pagpapatawad, pagpakbabang loob, yung totoo na naglilingkod sa Panginoon. Especially, yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Dahil yun una siya nagmahal sa atin. Suplian po natin ng sobra-sobrang pagmamahal. Tulong-tulong pagmamahal. Kapag mahal mo ang Panginoon, lahat gagawin mo. Di ba? Sa mag-asawa, kapag mahal mo siya, lahat gagawin mo rin. Sa mga nanliligaw, lahat ng gusto, susundin mo yun para lang mapasagot mo siya ng oo. O, di ba? Alam ko na lahat tayo dumanas ng ganyan. Wala naman siguro dito walang nagdanas ng ganyan, di ba? Kaya po, dapat po, sundin po natin. Yun lang po ang hinahangad ng Panginoon na makita sa atin ang tunay na diwa ng Pasko. Magmahalan tayo, magunawaan tayo, magtulungan tayo, magpasensyahan tayo. Sa maliit lang na bagay, huwag natin palakihin po yun. Hindi na po lalabas pa kung saan-saan. Dito pa lang po mas solve na po yun. Dahil mga anak tayo ng Panginoon. Isa tayo sa modelo na tunay na naglilingkod sa Panginoon. Isa tayo na tinitignan ng mga tao sa paligid. Bawat minuto na atingin ng iba-ibang tao. Ilalo na kung alam mo na ikaw ay Kristiyano. Bawat galaw, bawat salita, nakabantay sila niyan. 24/7 po nakatingin ang iba-ibang tao sa atin. Sa paglalakad natin, sa hanapbuhay natin, sa kilos o sa galaw, sa pananalita. Lahat po, nandiyan na po yan. Kaya po hindi biro, hindi po basta-basta ang Kristiyano. Hindi po basta-basta ang tunay na Kristiyano. Marami po na dapat baguhin, hindi lang po isa. Ang pagbabago po ay may proseso po yan. Ang pagbabago po, unang-una po magbabad ka sa salita ng Panginoon. Iyan po ang sikreto ng Diyos. Iyan po ang sikreto natin. Magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Ibigay natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon sa buong hapon, sa pagkikipagbaka natin sa mundo, sa bawat galaw natin. Dapat makita sa atin ang tunay na diwa ng Pasko. Yung tunay na kahulugan ng Pasko. Ito ay ang forgiveness, reconcile, love. Dapat po yun. Ipamuhay po natin yun. Ipamuhay po natin. Basahin po natin dito sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sangkatauhan po yung lahat. Sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe, palakpakan natin ang Panginoon. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag nagsumampalataya ka sa Panginoon, hindi ka mapapahamak kahit sa aspeto ng iyong buhay. Hindi tayo mapapahamak kasi mahal tayo ng Panginoon. Diba? Kaisa-isang anak, ibinigay niya. Diba? Sabi niya,
Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong mga kumikilala sa Panginoon, tayo naglilingkod sa Panginoon, tayo po ang nakamit nito. Ang hindi nakakilala sa Panginoon, never nilang makamit ang buhay na walang hanggan. Bakit? Hindi nila maunawaan ito. Tayo mismo, ang anak ng Diyos, ang makakakamit nito. Pero kapag sila ay nagbago at tinanggap nila ang Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas at binago ang buhay, makakamit po nila ang buhay na walang hanggan. Kaya grabe po ang pagmamahal ng Panginoon sa John 3:16. Ito po yung favorite verse ko po, kahit mali pa po ako. John 3:16 po, hindi ko yung makakalimutan. Dahil sa Sunday School pa po kami, lagi kami pinag-memory verse. Kaya po, pakamahalin po natin. Ito yung verse na ito. Itatak natin sa ating puso at isipan na ang diwa ng Pasko ay ang John 3:16. Ito po ang diwa ng Pasko. Binigay ng Panginoon kaisa-isa niyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag naglingkod po tayo ng totoo, makakamit po natin ang buhay na walang hanggan. Pero kapag naglilingkod po tayo ups and down, liliko sa kanan sa kaliwa, hindi rin po natin ito makakamit. Ang gusto ng Panginoon, diretso ang ating paglilingkod sa Panginoon. Totoo ang paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, ano ang dapat kong i-share? Ano ang dapat namin kainin ngayong linggo? Ito ang binigay sa akin ng Panginoon, yung diwa ng Pasko, na tayo ay patuloy na magpatawad. Napakahalaga po yun sa atin. Magpatawad po tayo sa ating mga may nagawang kasalanan sa atin. Huwag po natin paun-paunin dito sa puso. Tandaan po natin, hindi po dadaloy ang pagpapala kung may hadlang, may balakid sa buhay natin. Hindi tayo makakapagpatuloy kasi may hadlang. Kaya dapat po natin isa puso isip ang pagkamatay ng Panginoon sa atin. Suklian po natin ito. Suklian po natin ng totoong pagmamahal. Totoong mapagpakumbabang loob. Totoong mapagpasinsya. Dapat po sa atin nangyayari yun. At ina-apply po natin ito. Ginagawa po natin ito. Lahat po. Hindi man agad-agad nating magawa. Pero sikapin po natin na mawala ang lahat ng balakid sa buhay natin. Ayan. Upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Upang tayo ay makakapunta doon sa buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Grabe, di ba? Alam niyo ng tao, may hangganan ng pagmamahal. Pero ang Panginoon, habang buhay kang mamahalin ng Diyos. Habang buhay tayo mamahalin ng Panginoon. Ang tao minsan, pag meron ka, mahal ka. Pag wala ng pakinabang, wala na ang pagmamahal. Nawawala po yun. Pero ang Panginoon, habang buhay tayong mamahalin ng Diyos. Sa point na tayo ay nahihirapan, mahal ka pa rin ng Panginoon, palalakasin ka niya. Sa point tayo nalulungkot, pasisiglahin ka ng Panginoon, pasasayahin ka ng Panginoon, aaliwin ka ng Panginoon. Sa tayo ay nangangailangan, ang sabi ng Panginoon, anak, ibigay mo lang sa akin, akong bahala. Diba sa Jeremiah 33:3, humiling lang kayo sa akin, at yan tutugunin ko. Ayan. Panawagan po natin, marami po yung mga promises ng Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon. Basta isa puso't isip po natin. Kung baka ikintal natin sa ating puso
dito, tago sa puso natin, manatili ang lahat ng buhay at hiwaga ng mga salita ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan bawat salita. Namnamin po natin ang bawat binibitawan ng kanyang mga salita ng Panginoon dahil yan ang magpapatibay sa atin. Yan ang magpapalago sa atin yung mga buhay, mahiwaga na salita ng Panginoon. Panghawakan po natin ang lahat ng mga salita ng Diyos. Dahil ang pangako ng Panginoon, kapag tayo ay totoong naglilingkod sa Diyos, makakasama natin ang Diyos. Dadalhin tayo doon sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan, sa kalangitan po, walang humpay na po ang kasiyahan. Wala na pong hirap doon. Wala na po tayong mararanasan hirap. Sa pisikal, wala na po lahat. Puro na po saya doon sa kalangitan. Kaya po salamat sa Panginoon sa umagang ito na ang mga salita ng Panginoon, hindi pa po uli ang lahat. Papasok po tayo sa taong 2025. Alisin na po natin ang lahat na humahadlang sa buhay natin. Lahat po, alisin na po natin. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Ang encourage ko po ngayon sa umagang ito, unang-una po, mapagpakumbabang loob tayo. Mapagpatawad, mapagmahal, especially sa ating Panginoon. Makamalayin po natin ang tudo-tudo, sobra-sobra, dahil po igaganti po ng Panginoon, walang hanggang pagmamahal mula sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Taas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating pagmamahal sa Panginoon. Oh, hallelujah, wonderful God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Tunay nga po, Panginoon, pinako ka sa krus, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ibinigay mo, Panginoon, ang iyong buhay para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ay tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito. Magawa namin, Panginoon, ang lahat ng kalooban mo po, Panginoon, na dapat naming sundin, Panginoon. Lord, papasok kami, Panginoon, sa 2024, Panginoon. Iiwanan namin, Panginoon, ang lahat na hindi maganda, Panginoon. Iiwanan namin, Panginoon. Aalisin na namin ito, Panginoon. Lord, mamumuhay na kami, Panginoon, ng totoo, Panginoon. Mamumuhay na kami, Panginoon, ng may malinis na puso, Panginoon. Mamumuhay kami, Panginoon, na may katuwiran, may kabanalan, may kalinisan, Panginoon, sa buhay natin, Lord Diyos. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Na, Panginoon, ang tunay, Panginoon, diwa ng Pasko, Panginoon. Forgiveness, reconcile, especially love, Panginoon. Lord, gagawin namin ito, susundin namin ito, ang iyong mga salita. Magmamanifest, Panginoon, sa buhay namin. Magre-remay sa buhay namin, Panginoon, ito. At gagawin namin ito, O Diyos. Salamat po, Ama. Salamat, Lord, sa mga pagkakataong ito, Panginoon. Na magawa namin, Panginoon, ang lahat. Naaayon sa aming kalooban. Naaayon na nagmumula sa kaibutura ng aming mga puso. Panghahawakan namin, Panginoon, ay yung mga pangako. Dahil ang pangako mo, Panginoon, ay makapangyarihan. Ang mga salita mo ay makapangyarihan na kaya magbago ng bawat buhay. Kaya mo kaming baguhin, Panginoon. Kaya mo kaming palinisin, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga anak, Panginoon, ang lahat na naririto ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. I bless them, O God. I bless them, Panginoon, sa bawat pamilya na narito ngayong umaga, Panginoon. I speak blessing upon blessing. I speak flow upon flow, your banal na Espiritu, ang siyang mag-flow sa bawat buhay namin, Panginoon. At I speak healing upon healing right now, Panginoon. Salamat, O Diyos! Salamat, salamat po, Panginoon.
Hallelujah. I speak blessing, abundantly blessing. Ang ipangkaloob mo, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. Salamat at dadaloy mo, Panginoon, sa buong naming pamilya, Panginoon. Salamat, taglay-taglay namin ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito, Diyos, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah!